Hi, good evening. Pag-usapan natin yung the eyes and ears of the ground, no? Ano ba ito? Ito yung ating mga security guards na nagpapatrol, no? Tandaan natin ang isang security guard na hindi nagpapatrol ay parang mata na nakapikit. Pag nakapikit, wala kang makita. Because patrolling is your eyes and ears on the ground, sabi nga, no? Ano ba yung patrolling? Ano yung definition? Madalas natin naririnig, no? Patrolling ay hindi basta paglalakad-lakad, no? Ito ay systematic, planned, at alertong pag-iikot sa loob at paligid, no, ng ating area of responsibilities para makakita ng mga kahinahinalang gawain, makaiwas sa insidente at makapagbigay ng seguridad sa tao at dun sa property na binabantayan natin. Tandaan natin ang pag-iikot, no, ay dapat deterrent sa mga kriminal, no. Minsan ang presensya kasi ng gwardiya, umaalis na ang masasamang tao pag nakita. Nagro-robing si SG Santos di ba? Pero bago tayo dapat meron din tayong ginagawang plano, no. May plan, no. Para hindi tayo napapattern. Bago ka magpatrol, dapat mayroon kang plano, no. Know your road. Alamin mo ang lahat ng pwede mong daanan, exit, no, mga blind spots at critical areas, no. Familiarize sa building dapat. Yung layout, yung mga rooms, perimeter, parking, mga emergency exits. Huwag nating palaging ginagawa yung pare-pareho yung ating oras at routine ng pag-iikot, no? Para hindi tayo napapattern ng mga kriminal. Kasi sa patrolling, ang security principles natin dyan, ang predictability, no, increases security. No? O clock system, no, reporting, para malinaw ang pagre-report natin, ginagamit natin yung clock system. Halimbawa, ang subject located at 3 o'clock in position, no? Suspicious activity at 9 o'clock near main gate, mga ganyan. I-report natin yan. Ginagamit natin ito para mabilis at maunawaan ng ating kapwa security guard, no? Ating mga kabady. Now, pag-usapan natin, ano ba yung mga dapat chinecheck kapag nagpapatrol? Of course, yung mga doors, mga windows, nakalock ba? Baka may mga forced entry, no? Lights, electrical, may mga busted lights, report natin para mapalitan. O may mga naiwan equipment na umaandar, nakabukas. Ano pa, yung mga suspicious activities, mga loitering persons na hindi naman sila dapat nandoon. Unusual noise. Lahat yan, nire-report natin dapat. Unattended packages, lalo na. Kahit sa mga parking, no? Mga vehicles park in restricted areas. Kanino ba yan? Iniwan ba yan? May pahintulot ba yan? Kasama yan sa nire-report. Kasi ang principle natin dyan, observe, detect, report, and do not confront unnecessarily, no? Kailangan natin ng backup na officer, tumawag tayo. Of course, pag may mga unusual documentation, logbook is your shield. No, protection mo yun bilang ikaw gwardiya. Tandaan natin, anumang hindi nakasulat, parang hindi nangyari. Kahit na meron tayong nakita o naobserbahan. Kasi sa logbook, dyan natin lalagay una, oras. No? Saang area mo na-check? Ano yung observation mo? Ano action taken mo? Halimbawa, nag-grouping ka, 2200, no? Hindi nagpatrol ka sa warehouse area. Oh. Ang observation mo, all doors secured, no unusual activity observed. O, logbook mo. Kasi ang logbook is legal document. Maaari itong gamitin sa investigation, tinatanggap sa mga hukuman. Kaya kailangan malinis, neat ang ating mga logbook. Hindi ginagawa yan listahan, no?
Ano naman yung mga tools na kailangan natin sa pagpapatrol? Of course, flashlight, kailangan niya. No? Lalo na sa mga dark area, sa mga corner, no? Mga blind spot for checking corners and madidilim na area, no? Ano pa, radio, no? For reporting, tsaka for emergency coordination natin. Ano pa, whistle, no? Kung halimbawa, may tumatakbo, no? Kailangan natin pituhan para ma-alarma yung susunod na post. No? Body cam, if available. Batuta, huwag tayo tatamari magdala ng batuta kasi minsan baril ka agad ang iniisip natin. Batuta muna bago yung baril. Self-defense din yan eh. No? Yung necessary force, sabi nga. And yung mga tools na ginagamit natin, use this kapag hindi tayo alerto. Kaya dapat alerto rin tayo. Magpapatrol, safety first, guard your life. Ang pinakamahalagang asset ng security agency ay hindi mga kagamitan, kundi tayo mga security guards. Kaya ang safety guidelines natin, patrol in pairs in high-risk areas, no? Pwede body-body. Avoid the blind corners alone, no? Huwag tayong mag-isa. Keep distance from suspicious persons, no? And never chase without backup, no? Huwag tayong pakabayani. Report mga anomalies immediately. Remember, you are a protector, not a hero in movies, no? Wala ba kayo nakitang bayani na buhay? Wala. Kaya huwag tayong magpakabayani. Why patrolling is powerful? Kasi ang patrolling prevent crime, no? Yan ang pinaka-essence natin diyan eh. Detect hazard early, no? May mga kumikistap-kistap diyan, nag-spark, nire-report natin kaagad na agapan. Reassure employees and clients. Protect lives and properties. Minsan hindi mo alam na may mga napibenta tayong krimen dahil sa hindi nga natuloy dahil nakita tayo nagpapatrol. Kaya ang pag-iikot ay hindi lang basta pag-iikot, no? Hindi lang pagpapatrol. Ito ay isang responsibilidad. Ang bawat hakbang natin ay hakbang ng kaligtasan para sa ating mga kliyente, sa property nating binabantayan. At habang ikaw ay nagbabantay, may mga taong payapang natutulog. O di ba? Kaya gusto ko i-share sa inyo, sabi sa Bible, the Lord is your keeper, the Lord is your shade and your right hand. No? Now, to sum up ng ating topic, ang pagpapatrol, dapat lagi tayong may plano, alerto, at dinodocumented natin yung mga pag-ikot natin, no? Alamin natin yung mga ruta, iba-ibay natin ang ating area at diadaanan, i-check ang mga pinto, no? Mga tao sa paligid, ilaw, at ilagang lahat, no? Na ginagamit natin yung ating mga flashlight, yung ating radio. Unahin natin ating sariling kaligtasan, no? Safety first. Sana po ay may natutunan kayo sa munting kalaman nating ipinagbahagi, share sa gabing ito, dagdag kalaman. Dito lang po sa Doc F. Santos, always saying, ingat po tayong palagi at mabuhay.